Hi friends, lilipit ako sa Kuya Salot. Bakit nagsusum siya mag-isa parang daya? Nandito ako friends sa sa Catholic Church, very near at home. Dali lang friends ha. Nahuhulog yung ipit eh. Meron kaming ganito sa loob. And today is very crowded. So crowded. Sobra. Iwanan mo natin yung bag natin ha. Yung car natin nandoon. Hindi pa umalis yung people. Friends, gusto kong mamasyal sa Rose Festival. Yayain ko yung aking boyfriend. Busy pa siya eh. Ayan oh. Namiss ko ang mga rose. Alam mo friends, ang ganda ng... Ay, hindi talaga ma-zoom eh. Ang ganda dito, di ba? Diyan kami nagpupunta, diyan kami kumakain o doon oh. Yung mga uni ko ba? Yan ang napakaganda oh. Yan, hindi nga ma-zoom eh. One, annyeonghaseyo. Subi kayo? Bye-bye. Wala yung marami akong uni dito, mga kasama ko nga sa fire station eh. Di ko alam nandito pala sila eh. Almost half of my life friends, wala ako dito, pero bumalik ako dito. Dahil sa aking mga revelation na too much, too many. Di ba kayanan? Di ba ang ganda dito no? Did you see that oh? Alam mo friends, there are lots of people here, keep coming here because this place is very very beautiful and they make this place as a tourist spot. A tourist spot. Did you see that oh? Very beautiful oh. Hindi nga naman zoom eh. Do you know that mountain? Hindi nga ma-zoom eh no? Ewan ko nung nangyari sa camera ko, hindi ko ma-zoom. Do you know that mountain? Itong mga mountain na yan, nakita mo yan. Nakapalibot yan sa bahay namin. Para kaming nasa Kawali. Nandun kami sa baba. Tapos hindi ko alam na itong church pala na to, Sungdang ito, na Catholic pala ito. Ang lapit-lapit lang nito sa bahay namin. Pero hindi talaga ako dito nagpunta. Kasi doon ako sa kabila. Ng 21 years of sacrifice ako. Nagmi-mission lang ako doon. Parang, basta nagmi-mission, ganon. Masaya din naman ako, pero dahil sa mga revelation, bumalik ako dito. Kasi hindi ko na makayanan eh. Nagpapakita na sa akin yung spirit ni ni Jesus Christ at saka yung mama niya. Oo, nung nagdasal yung anak ko na pangalawa. Sabi ng anak ko, ang cute-cute no nung anak ko. Nagdadasal talaga yun. Alas 3 ng madaling araw, gabi. Every morning talaga yun, nagdadasal siya no. Yung pangalawa kong anak. Sabi ng asawa ko, anong ginagawa niya? Anong sinasabi niya? Kasi English speaking siya. Tapos bandang huli sabi niya, amin. Hala, nagdadasal pala siya. Sabi ng asawa ko, nagdadasal siya. Yung anak kong pangalawa. Tapos one time na in-invite niya si God ba? Sus, ang cute talaga ng bata na yun. Grabe. Sobrang love na love ko yung bata na yan. Yung pangalawa ko. Abel siya talaga, no? Invite niya si God. Sabi niya, please come into our house. Sabi niya, biglang lumabas ba? Nakita ko si Jesus Christ at saka yung mama niya pumasok sa bahay namin. Habang nagdadasal yung anak ko, nakatingin sila sa anak ko. Nakatingin din sa akin. Hindi ko alam. Alam ko na mayroon talaga akong mission ba? Sino ba naman ako, no? Who am I? I am only an ordinary person. Ganon. And I'm not worthy, no, at all. At saka, ang nangyari, parang nababother ako sa mga revelation ko kasi ang dami. Hindi siya gabi-gabi, every dawn time, every madaling araw ako nananaginip na napakalinaw, sobrang linaw, sobrang nasa memory ko talaga yung para siyang basta hindi ko siya pwedeng ikwento sa tao. Nobody can understand. Pero alam mo friends, ito yung nandito ako wala akong niisa, wala akong kakilala na kung sinong nandito sa loob, basta pinasok ko lang ito dahil naniniwala ako na God make a way for me to get out there, no, sa kabila. Lahat ng nangyayari sa buhay ko nakikita ko siya in advance through dreams, no. Nagpunta daw ako sa panaginip ko friends ba, nagpunta daw ako sa napakalumang church, tapos napaka
holy, napakaluma, napaka-holy na church. Tapos nung pumasok ako dito, dumaan ako sa kabila. Sabi ko, dito ako dumaan na, sabi ko. Tapos nung nakapasok na ako, no, pumunta na yung mga madri sa bahay, pumunta na sila lahat sa bahay, yung mga members dito, yung mga nag-work dito. Pumunta sila sa bahay, lahat kinuha nila yung info ko, tapos requirements nila, yung baptismal ko. Mayroon tayo kasi syempre Catholic naman tayo sa Pilipinas eh. Ay, dito na yung uni ko. Kinuha nila lahat-lahat, in-interview nila ako, yun. Nung pumasok na ako dito officially, talaga, Diyos ko. Nung nagdasal ako, friends, nakaluhod, nagtulo-tulo talaga yung luha. Kasi may mga nangyari, hindi siya madali na nakapunta ako dito. Very narrow road. Talagang napaka-difficult road. Sabi ko dun sa kabila, pipiliin ko na yung namatay. Namatay, hinang sa krus para sa akin. Para iligtas ang kasalanan ko. Para sa kasalanan ko yung ganun ba? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Mas pipiliin ko yun kaysa kanila. Ganun lang. Next time ulit. Bye-bye. Bye-bye.